Assalamualaikum. So guys, i-share ko lang pala yung journey ng aming pagpagawa ng aming bahay, ang dream house ng aming dalawang anak na lalaki. So, yan guys, yung nagawa na sila ng hole para sa kabilya na ilalagay yung foundation. So, ayan guys, dito sa Bangladesh, wala siyang pamahiin na maglalagay ng yung ano ba, yung coins. Ang sa kanila kasi guys ay yung gold, tapos silver, yung mga gold, silver, tapos ano pa ba? Yung may different kinds of stone. So, na powder. So, yan ang nilalagay niya. Dahil Pilipina ako, so, yan, naglagay ako ng barya. So, bali, 12 na, na poste, na hukayan, yung nilagyan ko dyan, guys. So, ito ay pangatlong araw ng paghukay nila. Tapos, nilagyan na nila ng yung kabilya. So, susunod na mga araw ay, magbubuhos na sila. So, ayan na nga guys. At medyo mahaba-haba ang journey ng aming pagpagawa ng aming bahay dahil yung time na yon na nagpagawa kami ay kasalukuyan na na umuulan at saka nagkaroon ng aberya dahil yung lupa kasi guys na yung yan yung lupa ng tatay nila. So tatlo silang magkakapatid. So hinati-hati kasi ang first plan nila talaga ay tatlo sila yung lupa, hindi na nila hahatiin. Tapos magpapagawa na sila ng tatlong palapag na bali isang palapag sa isang anak na lalaki, sa pangalawang palapag, sa pangalawang lalaki. So ayun guys, saktong-sakto ng pagbuhos, mga ilang pa lang ang pagbuhos, lumakas ang ulan, talagang ganyan. Tapos, yun nga, hindi naman kami nag-alala dahil sabi nga nila, pagka ganyan ay blessing daw yon pagka umulan. So, saglit lang naman ang ulan, tapos biglang tumila naman. Then, the following day, sobrang init na. So, nagtuloy-tuloy na yung paggawa ng bahay. So, yung mga hukay-hukay na yan guys ay noong umulan nalagyan ng tubig. Kaya yung mga panday, tinanggal pa nila yung tubig niyan bago sila naglagay ng semento. So yan na nga guys at unti-unti na siyang na-fill up ng semento. So kanan nga guys ang aming ang kwento niyan ay sobrang siguro na-stuck yan ng mga 2 weeks siguro dahil dahil yun nga bukod sa panahon at saka sa alam mo na yung mga magkakapatid hindi talaga maiwasan na hindi magkakasundo. Meron talagang nangyayari yung mga ganyan. So ayan na guys ang pagbuhos dahil medyo hindi pa nauubos yung tubig. So, marami talagang tubig guys na na-stuck doon sa ilalim ng hukay dahil hindi natakpan ng mga panday yung butas. So, ganun nga. Then, ang nag-worry kami guys dahil nung nag-order kami ng mga gamit, yung kabilya, tapos tapos mga simyento, tapos yung bricks kasi dito guys hindi hollow block ang ginagamit, bricks ang ginagamit. So ayan guys, dito ay first floor na yan guys. So etong ginagawa nila ay yung safety tank ng bali diyan na iipon yung mga dumi pa. So diyan sa pinaka baba. So yung time na yan guys, wala yung asawa ko, umalis na siya, pumunta na siya sa Dubai. So, walang masyadong nag-manage. So, nasobrahan ng laki ang pagpagawa ng safety tanks. Hindi naman kasi ganun dapat kalaki kasi ang gagawin lang naming bahay ay nasa 3 palapag lang naman. So, hindi naman siya yung commercial ba na maraming dumi ang maiipon. Hindi naman dahil kami lang naman yung dalawa kong anak. Hindi pa naman mag-aasawa. So, pero for the future na rin na plano ng asawa ko.
So, ayun na nga guys, nag-umpisa na silang nagbuhos dyan. Ayan, medyo tumaas na. Kasi, ano yan guys, sobrang mababa yan. Tapos, maraming tinambak na lupa. At saka, yung lupa dito ay hindi siya ganun ka, yung ano ba, yung siksik. Kung kailangan siyang madami ng madami. Tapos, halo na siya ng buhangin at saka lupa. So, yun na nga guys, ang nangyari. So, ayan guys, dito, bali, itong bahay na papagawa lang namin guys, ay bali, nakalimutan ko yung measurement, but 2 bedroom, tapos living room, at saka kitchen, at saka every room ay meron siyang balkonahe, yung parang ganon. So, good enough lang din naman guys para sa mga anak namin dahil hindi naman natin masasabi yung panahon habang malakas-lakas pa ang tatay nila, may income pa, ay magpundar na, 'di ba? At saka kasi kami guys, nakatira lang kami sa apartment. Apartment lang kami nakatira dito sa bayan dahil dito nag-aaral yung mga anak ko sa bayan. So ito, pinagawa namin ay sa village ng asawa ko. Mga 1 hour away from bayan yung layo nitong bahay at saka yung tinitirahan namin. So ayan guys, na nabuhusan na yung safety tank, yun ang inuna kasi. So plastada na, nabuhusan na siya ng semyento. So yun na yung may yan 'di ba guys, sobrang laki na yung safety tank na yun sa 3 palapag lang. Okay lang kung mga nasa 7th floor ang ganun kalaki. So ayan guys, ang singawan ng ng dumi ba. Tapos meron diyan kaming fish pond, pero walang fish yan. Bali tatambakan din yan guys. Bali part pa rin ng lupa namin yan na tatambakan yan para gawin siyang playground ng mga bata. So sa kabila kasi guys na bahay na yun, yung nakita niyo yung bahay na yan, dyan ay sa kapatid ng tatay ng asawa ko. So yun guys, ang sinasabi ko na bricks, yun ang ginagamit namin dito. Wala siyang hollow block. So yun na rin guys, ano na rin yan, yun yung mga kahoy at saka yung mga bamboo. So naglagay na sila dyan para magsa-start na para sa 2nd floor. So ang kwento nga dyan, kaya yun na. So, nag-umpisa na silang magpaano doon sa 2nd floor kasi sa baba naayos na. So, 2nd floor na ang pinaplastada na, nilalagyan na ng kamilya. Yan. Okay na siya. Meron na siyang hagdan papunta sa 2nd floor. So, ayan, naplastada na nila yung sa taas na para sa 2nd floor. So, dito naglalagay sila ng amakan. Plastic muna, tapos may mga kahoy doon sa baba, tapos amakan, tapos yun, tsaka maglalagay ng kabilya planada. Tapos sa kanila bubuhusan. So, yung araw na yun guys ng pagbuhos na ayan ay sobrang init at saka nasa 1 hour lang siguro ang pagbuhos ng semyento, tuyo na agad. Kaya sobrang pasalamat namin guys. At saka ayun, yung mga aming panday. So, mga workers. So, ganun nga pala guys, yung brick na yan guys, inaano din nila yan, yung machine kung nakita nyo, siya yung mixer naman ito yan guys. Siya yung mixer. Yung may machine dito guys na yung bricks, na babasagin yung bricks. Tapos hinahalo nila yung bricks na binasag. Tapos ayan, yung nakikita yung bricks yan guys na wala kasing bato dito guys. Yung mga bato-bato na buhangin na sa atin ay kumukuha tayo ng mga gravel and sand. Yun, wala kasi dito. So yung brick na yan, babasagin yan, tapos gawin na rin siyang yung parang pino, yun yung sand, tapos imimix doon sa tawag dito sa semento. Ganun ang paraan nila ng dito guys, hindi kagaya sa atin na mayroon tayong bato at saka yung sand. So buhangin
na imimix sa ating ating simyento para pambuhos. So ayan guys, mano-mano lang ang pagbuhos dito guys. Yung mga workers, yon mano-mano lang sila. Walang machine na yung mag-aano